Bakit mahirap ang ating estado? Ano ba ang pumipigil sa ating bansa? Well, may mga bagay nga na wala sa ating control, yung mga external. May mga bagay na nasa ating control. Pero may mga bagay din na ina-address natin directly pero ang problema kultura. For example, we have to address corruption. But we have to address the culture of corruption. Sasabihin natin, wag magnakaw sa flood control, pero ina-address ba natin ang pandaraya pag nangongopya sa exam? Ina-address ba natin yung simpleng pagsisinungaling sa araw-araw? Ina-address ba natin na sa bawat kailangan ng Pilipino, lisensya, business permit, real property tax, customs, ay may lagayan? So, the culture of corruption continues to lay hold. And as a Christian, I believe there's a spiritual aspect to that battle. There are spirits that control, di ba, that are principalities and authorities. Kaya sabi sa Bible, you have to bind, then you have to occupy. Hindi sapat na mawala yung iba't ibang scam. Kaya nga palaki ng palaki ang scam sa ating bansa. Policies ay nagpapahirap din sa atin. Nabanggit ko na kanina yung K-12. Mukhang tama si Senator Jinggoy Estrada. Tanggalin na natin ang 1 o 2 taon sa senior high kasi K-10 na 10 taon na nag-aaral ang bata na mas kumpleto ang gamit niya ay mas mabuti kaso sa K-12 pero 7.5 years lang ang pinapasok ng ating bata. Another example, ang bata ngayon karaniwan sa highly urbanized ay half day. Sabi niya, Tay, ang ganda naman ng tinuturo ng aming mga teachers. Magagaling naman ang aming mga teachers. Yung nasa mga religious schools, parochial school, Christian schools, yung mga nasa madrasa, Brother Robin, no? Sabi, maganda naman tinuturo sa amin eh. Maka-Diyos. Anong problema? Hindi po kung ano tinuturo nila, kung anong nakikita nila. Children learn by what they see, what they experience, not by what they are taught. So, Mr. President, that's a lesson. Mr. President, that's a lesson to us. It is a lesson to us, Mr. President, that in everything we do, the children are watching. And they learn from that. So whether it's the internet, television, whether it's news, whether it's cartoons, whether it's video games, all of this influence them. So what's the solution? Maging klaro kung ano tama at kung anong mali. Diba? Kahit mapanood nila, pero nakita nila, eto, naparusahan dahil mali, matututunan nila mali. Pero Mr. President, pag nakita nila yung mali, nagiging tama sa matatanda, I remember in the 1980s, yung kasama ko parate, he was in the Marines and they were asked during martial law to lecture about not having colonial mentality. Ano po ang ginawa nila? Nagtuturo na ang local is as good as imported. And then kumuha ng sigarilyo, at that time, dito pa pinapasok yung sigarilyo, kinuha Blue Seal. So, yung mga tinuturuan, hindi matuto.